Amen po. Blessed Sunday po. Tayo po'y pinagpala. Amen po. Sino po yung masaya dito? Amen. Kung tayo po'y masaya, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen po. So tayo po ay mag-start na po sa ating another lesson na naman po na ating pag-aaralan. Bago po iyon, tayo po manalangin po muna. Ayan. Kaya hindi kayo isipin kayo tita, lola nita. Oh. Kaya di Paano ko lang po din toys. Kaya hindi isipin kayo lola nita. Dali, dali. Yay! Ay, ito mag-play pa. Amen. Sige po, tayo po yumukot manalangin tamo po na. Lord, we thank you, O God, for this day. Salamat, Panginoon. Kami po ay buhay, O God. We thank you, Lord, for the gift of life. We thank you, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, na iyong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa kalakasan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat niyo, Panginoon. Ganyan din, O God, sa pagpapagaling niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga physical na katawan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Lord, you empty our hearts, Panginoon, nang sa ganon ay mas lalong maging sabik kami, Panginoon. Unang-una sa iyong presensya, Panginoon, at maging sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, ako po na yung gagamitin upang ibahagi ang mensahe, Panginoon, sa aming Sunday School. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Kayo po ang manguna sa akin, O God. At ang bawat isa po sa amin dito, Panginoon, ay may matututunan, Panginoon, na bagong aral mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Be with us at sa lahat po ng aming gagawin sa umagang pagsambang ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Tayo po ay magsisimula na. Last Sunday po, konting review po natin na yung pinag-aralan po natin ay tungkol sa kaligtasan. At alam na po natin yung verse na ito sa Efeso. Amen po. Chapter 2 verses 8 to 9 na kung saan sinasabi na tayo po, itamo po may ligtas tamo dahil po sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen po. Upang sa ganon, sabi na po nitang kadugtong na wala po tayong may pagmamalaki. At tutupin po ita nung atin tamo pong dapat ipagmaragol king kaya katamong biye, mumuna po ing kaya katamong gino. Amen po. Sige po. Start na po tayo. Ayan. So, meron po tayong object lesson dito. Ayan. Mang Vice, din kayo po, gugulis siyang makanini. Di po, gugulis siyang makanini. So, naniya po yung kaya katamo nga, kakit kaya katamo pong object. Metong niya pong floor plan. Metong niya pong planong. Amen po. At yan po yung kaya katamong pag-aralan ngayon. Ayan. God's plan. Kung ano po ang layunin ng Diyos. Kung ano po yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili kung bakit tayo naririto sa mundo? Dintang na po ba king biyatamo itang kaya magmuni-muni tamo po ne? Bakit ko kaya tsuking mundo? Nang kaya po mga paisip tamo, tutula ba rin universe, tutuping nano po ne? Ano kaya ang layunin natin sa buhay? Meron po akong isang nabasa, sabi niya, minsan kanuking biyeta mo, burita mo laging masaya. burita mo itang laging paboring ega na ganaking kaya katamong biye. Burita mo po itayin, po. Pero syempre po, ingino po, miyayaliwaya pong kaparalan na nanapin po niya. Magpasalamat. Pilinan tamo po kanong magpasalamat lagi king Ginoo. Pilinan tamo po na itamo po mabiyeta mo. Itamo po tao tamo. Tamo po meging nanong aliwang object keti yato ngayon ni. Amen po. At ita po yung pag-aralan tamo ngayon ni. Ano ang layunin natin sa buhay? Ayan. So, pag-uusapan po natin ang plano ng Diyos sa atin. Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang tao? Bakit po kaya gawa na katamo ng Ginoo? Na, ayan.
Amen po. Tama po si Sister Leia. Tumpak. At yun po ang number 1 na nakasulat dito. Upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Mga kanta po, midenta mo po kanong relasyon, relationship, and fellowship with Him. Ang sabi po sa Isaiah 43:21, sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Amen po. Nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Sabi na po, upang mahalin natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Ito po yung tinatawag nila na pinakamataas na calling po, yung magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Diyos. Tayo ay nilikha ayon sa kanyang sariling larawan at wangis. Imagine po, ne? Nung makanano ya po ka-amazing yung kaya katamong ginun, tayo po ay nilikha, sabi na, ayon sa kanyang larawan at kanyang wangis. Kaya tayo ay napakapogi at napakamagaganda. Amen po. Nang sa gayon ay makaugnay natin siya at makilalang mabuti. Ayun po yung una, upang magkaroon po tayo ng ugnayan sa Diyos. Ikalawa ay upang maipakita ang larawan ng Diyos. Tayo po ay mga, pag pinag-aralan po natin dati, ambassador, representative po tayo. So upang maipakita, upang makita daw yung imahe and likeness ng ating Diyos sa ating mga buhay. At sinabi po sa Genesis chapter 1, verses 26 to 27, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya ang tao. Nilikha silang lalaki at babae. So kung mapapansin po natin dito, di ba po sabi niya, lalangin natin. May paisip na mo po, nino kayang kayabe ng Lord. Na, lalangin natin. Ano po, ne? Kaya ko rin po niyang binasa kini. Nino kayang kayabe ng Lord. Ne? At dito po, abang mag-pray ko, realize ko po nung makanano yalulub, itang word at Trinity. Di ba po itamo pong Christian, maniwala tamo po king Trinity, God the Father, Jesus Christ as the Son, and the Holy Spirit. Ne? In the Bible, hindi po natin makikita yung salitang Trinity. Pero dun din po pumapasok yung salitang faith o pananampalataya. Amen po. Na ang ating Diyos ay 3-in-1. Ano po, ne? Medyo malalam niya pong misteryo. Ara po rin aliwang magmensahe kanini niya. Pero tandaan tamo po, karinya po lulubit ang pananampalataya. Amen po. Paniwalaan po natin na ang ating Diyos, God the Father, Jesus is also our Lord and Savior, and the Holy Spirit po na nananahan. Amen po. Nakasama natin dito sa mundo. Amen po. Ayan. So, upang maipakita po ang larawan ng Diyos sa ating mga buhay. Bilang mga Kristiyano, ay makikita sa atin yung pamumuhay. Amen po. Ng totoong Kristiyano. At ang sabi po dito, tayo ay tinawag upang maipakita ang larawan ng Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang sarili sa pamamagitan natin. Nais niyang masalamin ang kaluwalhatian dito sa mundo. Ito po medyo, kung titignan po natin, mabigat. Amen po. Dahil bilang mga tao, sabi nga tayo nagkakasala, amen po, minsan natutukso. Hindi po kasalanan yung minsan matukso tayo. Even Jesus Christ was tempted. But when you give in, kung bumigay ka dun sa temptasyon na yon, yun po yung nagiging kasalanan. Amen po. So tayo po ay sinasalamin daw po natin si Jesus. Ne? Di ba po kung naalala natin, noong si Jesus ay hulihin na, tapos, sabi po ng mga guard, no, yung mga soldiers, sila ay mga alagad ng Diyos. Makikita sa pananalita nila. Makikita, masasalamin natin sa kanilang itsura. Amen po. Sana ay ganun din po tayo.
Masasabi natin mahirap, pero sa Diyos ay walang imposible. Amen po. Dahil tayo ay namumuhay dahil sa biyaya, dahil po sa kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Ikatlo po ay ang magkaroon tayo ng kapamahalaan sa mundo or to take dominion sapagkat sinabi ng Diyos nung lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa lahat ng hayop na maamo, at sa lahat ng mga nilikhang naglipana sa ibabaw ng lupa. Tayo pala ay mamamahala. Amen po. Meron po tayong role dito sa earth. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Naniniwala po ba tayo? Tayo ay binigyan ng kapangyarihan, hindi po yung anting-anting po, no? Matalastas lang po. Tayo po ay binigyan ng kapangyarihan o divine authority na mamahala dito sa mundo. Tayo ay tinawag upang magkaroon ng kapamahalaan sa lahat ng bagay sa mundo. Ito po yun. Tayo ay makapagtatagumpay. Ito po yung kapangyarihan natin na ibinigay ng Diyos sa atin. Because the same power po, na? The same power po nung si Jesus ay namatay at nung siya ay nabuhay, hanggang ngayon po yung kapangyarihan ng Diyos, binibigay po niya sa atin. Amen po. Kapag sinabi po natin yung pangalan ni Jesus, in Jesus' name, there is power po sa ating mga buhay. Mapagtatagumpayan natin ang kasalanan, sakit, kahirapan, at mga masasamang espiritu. Amen po. Dito po sa mundo, bilang mga Kristiyano po, tayo naniniwala. Amen po, na maraming mga espiritu ang pumupunta sa atin. Minsan, de-distract na katamo. Pero tandaan po natin that we have this power na nanggagaling kay Jesus. We are called to live above. Sabi po niya, above the circumstances and situation. So, hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng kapagsubukan. Beyond po. Amen po. Dun sa ating makakaya. Sapagkat pag binigyan ka niya, amen po. Tandaan po natin na ibibigay din niya yung kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Amen po. Amen. Tandaan po natin that we are the head and not the tail. Kaya wag po tayong patatalo. Amen po. Sapagkat tayo ay mananagumpay. Amen po. Tayong mga anak ng Diyos ay mananagumpay sapagkat napagtagumpayan na ng Diyos ang mundong ito. Amen po. Amen. Ang ikalawa po, di ba po, tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Kumbaga, kwento po ito nung the fall of man, no? Hanggang sa salvation. Bakit po ang tao ay lumayo sa plano ng Diyos? Bakit kaya? Matatandaan po natin, very familiar po tayo dun sa kwento po ni Adam at ni Eve, na kung saan po yung babae, sabi niya dito, nang makita niya ang bunga ng kahoy, sabi niya, ay mabuting pagkain, nakahahalina sa paningin. Nagdudulot ng karunungan, kumuha siya nito at kumain. Hindi lang po iyon. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kanyang kasama noon, si Adan. Sa Genesis chapter 3 verse 6. Ang tao ay nilikha ng Diyos ng may kalayaan. Amen po. Tayo po ay may free will upang makapili tayo ng mga gusto natin. Hindi niya tayo nilikha na robot. Tao po, machine. Napakabuti ng Diyos. Tayo ay katulad ng Diyos na nakakagawa ng mga desisyon natin. Hindi natin tunay na maipapakita ang ating pagmamahal kung hindi tayo nakapagdedesisyon. Gaya po ng ginagawa po natin ngayon, tayo po ay nagdesisyon na mag-Sunday school. Tayo po ay nagdesisyon na pumunta sa church. Minsan, naiisip natin, po, tangatsuta mo po church, itang parang ang haba-haba na oras. Amen po. Minsan po, parang ang haba-haba na oras, pero hindi po. 2 oras lang po.
Yung ating ibinibigay, 3, 2 oras sa gawain ng Diyos. Walang dahilan para tayo ay mainip. Amen po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay ang ating pagkaing spiritual. Amen po. Tuloy po natin. Ang pag-ibig ay hindi ipinagpipilitan. Po pagpilitan ng pag-ibig. Kalupa na po niyang pinilit na rin kaya katamo pong asawa. May nga pilitan tamo ba? Hindi naman po. Tunay na pag-ibig po. Ne? Ang pag-ibig ay hindi ipinagpipilitan. Ito ay kusang ibinibigay. Na po, ne? At ang pagmamahal ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Ito po ang sinabi ni Jesus. Kung ako'y iniibig ninyo, susundin ninyo ang inuutos ko. At naniniwala po ako na iniibig po ninyo ang Diyos. Iniibig po natin ang Diyos dahil nandito po tayo, nag-aaral ng kanyang mga salita. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Amen po. So, pagkatapos po, nung bumigay na sa tukso itong si Adan at si Eva, ay nagkaroon po ng tinatawag natin na kaparusahan or consequences. At ano nga ba po ang kaparusahan ng pagkakasala laban sa Diyos? Nabanggit ko po ito nung last topic po natin, no? Na kung saan, nung pang-apat po natin na lesson, na kung saan tayo po ay nabubuhay dahil po sa grace ni Lord. Amen po. Pero, excuse me po, huwag po nating gawing lisensya. Di ba po kapag may lisensya tayo, malakas yung loob natin, ha? Itamo pong manabat karetang LTO. tayo yung naghahanap sa mga LTO kapag meron tayong lisensya. Biro lang po, no? Pero po ang sabi po dito, huwag po nating gawin na lisensya yung grace ni Lord para makagawa tayo ng kasalanan. Example po, nakagawa tayo, alam natin na mali. Nag-sorry tayo. Lord, sorry po, alam ko po na pinatawad mo po ako. Pero dumating na naman yung pagkakataon na natutukso ka naman. Alam mo namang mali. At nasabi mo sa iyong sarili, patatawarin ako ni Lord. Magsusorry ako kay Lord. Hindi po. Mali po iyon. Dahil sinasabi po ng salita ng Diyos, meron pong consequences o kaparusahan sa ating pagkakasala. At ano daw po yung mga nawawala? Ano po yung mga consequence kapag tayo ay lumayo? Tayo ay nagkasala sa Diyos. Unang-una, ang presensya ng Diyos ay lalayo sa iyo. Amen po. Ang unang tao, si Adan. Siyempre po, kasama niya si Eva, na binihisan ng kaluwalhatian ng Diyos, kaya naramdaman nila ang kasapatan at kasiyahan. So noong hindi pa nagkasala ang tao, ramdam nila yung God is enough. Kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Ngunit, nang sila ay magkasala, nakaramdam sila ng hiya, merinela po, at guilt. Nabanggit po ito ni Pastor dati, na ang unang-una na nawawala sa buhay natin bilang Kristiyano kapag tayo nagkasala, kapayapaan. Tama po? Tayo'y nababalisa. Amen po. Tayo'y natatakot. Ne? So, ang sabi dito, nawawala ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nagkasala. Lalayo. Nagkakaroon po ng barrier. Nagkakaroon po ng harang kapag tayo po ay nagkasala sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay nagdadala ng mga negatibo dahil inaalis nito ang presensya ng Diyos. At maliwanag na maliwanag sinasabi po sa Romans chapter 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po yung pagkakahiwalay natin sa Diyos. Takot, pagkabalisa, kalungkutan, depresyon, pagkaawa sa sarili, kapaitan ay ilan lamang po sa mga negative effects ng kasalanan. Ikalawa po, pipilitin mong iwasan ng Diyos.
So nung magkasala ka, lumayo ka sa Panginoon, nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng harang, ngayon naman ay iniiwasan mo na si Lord at wala ka ng kagalakan sa Kanya. Ne? You will try to avoid God. Hindi ka na nag-enjoy sa Kanya. Pagkatapos magkasala ni Adan at Eva sa Diyos, ay nagsimula na silang magtago. Ganyan po pala kapag tayo nagkakasala. Ang mga taong namumuhay sa kadiliman ay pinipilit na iwasan ang liwanag. Ang makasalanan na ayaw magsisi at magbago ay hindi na-enjoy ang Diyos at makadiyos na mga gawain. Tama po. Ngunit ang sabi po ng Biblia, kahit nasa ang sulok tayo ng mundo, amen po, kapag tayo'y nagkasala, andyan at andyan ang Panginoon, makikita niya tayo. Ikatlo po, pagkatapos pinito ay meron pong mga sumpa pala. Nakakatakot po pala yung kasalanan, napakabigat, ne? Lumayo na ang presensya ng Diyos. Tapos ikaw ay umiiwas na sa Diyos. Umiiwas ka sa mga gawain. Ne? Gawain na tungkol sa Diyos. At meron po palang sumpa na darating. Nagkaroon ng tinik sa lupain pagkatapos magkasala ng unang tao sa Diyos. Ito ay tumutukoy sa mga sumpa. Nabasa po natin yan. Ne po? Inaalis ng kasalanan ng mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay at nagdadala ng sumpa. So, yung palang mga kasalanan, sila po yung mga harang. Example po, yung lagi tayo mapag-complain sa buhay. Isa po pala yan, harang na magsabat, humaharang sa mga pagpapala ng Diyos. Sabi po dito, ang sumpa ay isang supernatural na kapangyarihan na magwawasak sa ating buhay. Ang sumpa ay nagdudulot ng kabiguan at pagkadismaya. Pero syempre, ayaw po natin ito. Amen po. So, baligtaran po natin, yung mga pagpapala ng Diyos ang bubuhos sa atin sa kanyang pagsunod sa Kanya. Amen po. Ayan, dito na po tayo sa pang-apat. Amen po. Ayan, ang sabi po dito, ngayon po, di ba po, tayo'y nilikha, ang tao'y nagkasala. Pangatlo po, kung ano po yung mga consequences or kaparusahan. Ngayon naman po, ano ang paraan ng Diyos upang muling ibalik ang tao sa Kanya at sa Kanyang plano? Amen po. Ang sabi po dito, ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo ay ginawa niya ang paraan para makipagkasundo tayo sa Kanya. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa 2 Corinthians 5:18. Makikita po natin dito yung ang Diyos talagang kumbaga, I-explain eh. Pero mararamdaman natin yung pag-ibig niya sa atin, no? Talagang hindi natin mapapantayan. At tayo ay mamamangha na lamang. Sapagkat nung nagkasala si Adan at si Eva, at yung pong barrier, ne? Nagkaroon po ng barrier, nagkaroon po ng harang. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus. Amen po. Si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen po ba? At hindi lang po yun. When Jesus ascended to heaven, nung si Jesus ay umakyat na sa langit, hindi niya tayo basta-basta iniwan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nandyan po yung Holy Spirit. Sino po yung Holy Spirit? Si Holy Spirit ay ang ating comforter. Ayan. Pag comforter po, di ba, napakasarap yan. Lalo na pag malamig, no? Kapag matutulog ka, naka-comfort. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Holy Spirit sa ating panahon, sabi po niya, siyang nagiging sandalan natin. Counselor, ibig sabihin po, humihingi tayo sa Kanya ng guidance. Amen po. Kaya napakapalad natin bilang mga Kristiyano na nandyan ang Holy Spirit. Amen po. Andyan ang Holy Spirit. Ang Panginoong Hesus lamang ang tanging solusyong ibinigay ng Diyos Ama upang ang mga makasalanan ay makipagkasundo pabalik sa Kanya.
Amen po. Pinatunayan niya ito nang siya ay mamatay at muling nabuhay para sa atin. Amen po. So napakapalad po natin. Amen po. Tandaan po natin na si Jesus lamang ang tanging solusyon, ang tanging daan. Hindi na tayo tatawag pa ng ibang pangalan para alam na po natin yon. Amen po. Tanging si Jesus lamang. Ang kanyang pangalan lamang ang dapat nating tawagin. Amen po. At siya lamang po yung daan upang tayo ay makabalik sa presensya ni Lord. Amen po. Ayan, dito na po tayo sa ikalima. So sabi po dito, ano naman po ang kailangan gawin ng tao upang makabalik sa plano ng Diyos? Tanggapin siya bilang ating Panginoon at mamuhay para sa Kanya. Hindi lang daw po sapat na tayo'y ligtas. Ligtas na ako, tinanggap ko na si Jesus, nakasulat na yung pangalan ko sa langit, pero namuhay ka pa rin sa dati. Hindi po yon. Hindi sapat, sabi po niya, dahil mula sa ating mga kasalanan, mahalaga po na makilala natin siya ng lubusan. Amen po. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha upang magkaroon tayo ng lumalago. Ibig sabihin po mag-grow at buhay na relasyon sa Diyos. Amen po. At ngayong tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon, tagapagligtas at tayo ay namumuhay para sa Kanya, tayo ay magliliwanag. Ayan. Magliwanag, sabi niya, dahil si Jesus ay nasa ating buhay. Kumbaga, sinasalamin po natin si Jesus. Ngayong ikaw ay na kay Kristo na, hayaan mong mahayag siya sa iyong buhay. Tamo po pikakarine na itamo po Kristiyano tamo. Tamo po pikakarine na itamo may born again tayo na. Sabi po niya, hayaan mong ang kanyang pag-ibig at katangian ng Diyos ay makita sa ating buhay kung paano ka makitungo sa iba. Medyo masakit ya po yun. Bilang mga Kristiyano, kaakibat na nita, kakambal na itang, kung kaya kami pong mestraya pa mo, ara po, kaya katama pong Kristiyano ya pa mo, ara pong tambing. So sabi po niya dito, wag po nating hayaan na bilang mga Kristiyano, ay madistract tayo dun sa mga ganong pananalita. Amen. Mag-focus tamo po dahil alam na natin yung katotohanan. Sabi po dito, hayaan natin na ang Diyos ang mag-control sa ating pananalita, pag-uugali, damdamin, at sa iyong kilos. Gawin mong goal na kapag nakita ka ng tao, ay makita nila si Kristo sa'yo. Amen po. Sa kapag gikita ka tamo, ay ni anak nening Diyos ni. Amen po. Nawa ay maging salamin po tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. At ang ikatlo po, sabi po niya dito, rule and reign with Christ. Ngayong tayo ay Kristiyano na, tinanggap na natin si Jesus, tayo namumuhay, meron daw po tayong kapangyarihan or authority sa kasalanan, sa sakit, even sa mga demonyo at kahirapan. Lagi nating tandaan na tayo ay nilikha ng Diyos upang maghari sa mundo. Amen po. Sapagkat ang Diyos lamang ang tunay na hari. Po? Makapamumuno at makapaghahari tayo sa mundong ito kay Kristo. Makapamumuhay tayo ng may ganap na katagumpayan sa bawat oras at saan man kung ating gagamitin ang kapangyarihan ni Jesus. Maniwala po tayo na sa pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan. Amen po. Ayan. So bilang panghuli po, ano nga ba ang plano ng Diyos sa atin? Ang sabi po dito sa Jeremiah 29:11, very familiar verse po sa atin. For I know the plans I have for you, ang sabi ng Diyos. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Basahin po natin ito sa wikang Filipino. Sapagkat nalalaman ko ang aking panukala, layunin o plano para sa iyong sabi ng Panginoon. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Amen po.
hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Tuloy po natin. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit. Dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Amen po. So patuloy na hanapin po natin ang ating Diyos. Mula sa ating mga puso, kilalanin natin siya upang makita natin yung mabuti at magandang plano niya para sa ating mga buhay. Amen po. Bilang panghuli po, gawin po natin itong isang prayer at deklarasyon sa ating mga buhay. Pipiliin kong maniwala sa kabutihan ng Diyos at magtiwala sa kanyang magandang plano sa buhay ko. Amen po. Pwede po bang sabay-sabay natin itong basahin? In 3, 2, 1, pipiliin kong maniwala sa kabutihan ng Diyos at magtiwala sa kanyang magandang plano sa buhay ko. Amen po. Paniwalaan po natin ito. Tiyak po na may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. So yun po yung ating pag-aaral ngayong umagang ito. Nawa po ay hindi lamang po natin narinig, kung hindi maitanim at maipamuhay po natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Lord. It refresh us, Panginoon. Lord, na-refresh sa amin, Panginoon, kung paano ang tao ay nagkasala, Panginoon. Lord, you have created us in your own image. Nilikha mo kami, Panginoon, mula sa iyong wangis, Panginoon. Nilikha mo ang tao, Panginoon, na ibinigay mo ang lahat para sa Kanya, Panginoon. Lord, ngunit sa pagkakamali, Panginoon, dahil, Panginoon, sa kasalanan, ang tao ay lumayo sa iyo, Panginoon. Dahil sa aming mga pagkakasala, Panginoon, kami ay lumayo sa iyo, Panginoon. Kami ay tumalikod sa iyo, Panginoon. Nagkaroon ng barrier, Panginoon. Nagkaroon ng harang na aming relasyon sa iyo, Panginoon. Pero Lord, salamat sa iyong pagmamahal. Hindi mo kami binatawan, Panginoon. Hindi mo kami binibitawan, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng aming mga kasalanan, dahil nais mo, Panginoon, na magkaroon kami ng ugnayan sa iyo. Nais mo, Panginoon, na magkaroon kami ng relasyon sa iyo. Lord, binigay mo si Jesus upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Lord, sino nga ba kami para mahalin mo? Sino nga ba kami, Panginoon, para paglaanan mo ng panahon? Sino nga ba kami, Panginoon, na aming mga buhay, Panginoon, na makasalanan, iyong niligtas, iyong tinanggap, Panginoon. We thank you, God. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, na kami ay ligtas ng dahil sa iyo. Salamat, Panginoon, na ang aming mga pangalan ay nakasulat, Panginoon, sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa Espiritu Santo na iyong pinagkaloob, Panginoon, na naririto, Panginoon, sa kabila ng mga kasakitan, sa kabila ng mga kapagsubukan sa aming mga buhay, Panginoon. Nandyan ka, Panginoon. Sa mga panahong ayaw na namin, Panginoon. Sa mga panahon na nagdududa kami sa iyo, Lord, patawad. Lord, palitan mo, Panginoon, ang mga pagdudunang ito. Palitan mo, Panginoon, ang mga takot na ito ng faith, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa kalakasan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Maaaring, Panginoon, sa manangyayari, Panginoon, sa aming paligid, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming bansa, na aming inilalapit sa oras na ito, Panginoon, sa aming Sunday School.
Lord, kami mismo naguguluhan. Hindi namin alam, Panginoon, kung sino talaga, Panginoon, ang nagsasabi ng katotohanan. Isa lamang ang alam namin, Ikaw ang katotohanan, Panginoon. And Lord, we just pray, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang mag-prevail, ang maghari, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, sa aming bayan. Lord, dinudulog po namin ang aming bansa, ang Pilipinas. Alam namin, Panginoon, mahal mo, Panginoon, ang aming bayan. At sinabi mo sa iyong salita, kung kami ay luluhod, Panginoon, tatalikdan ang aming mga kasalanan. Magtitiwala at paniniwalaan na Ikaw lamang, Diyos. Lord, You will hear from heaven. You will heal our land, Panginoon. You will heal our land, Panginoon. Kaya sa oras na ito, bilang mga magkakapatid dito sa Faith Assembly of God, nagkakaisa kami, Panginoon, dinudulog ang aming bayan. Nagkikiisa kami, Panginoon, sa panalangin ng marami, Panginoon, na ang bayang ito, Panginoon, ay yung pagagalingin. Ang bayang ito ay yung i-restore, Panginoon. Ang bayang ito, Panginoon, ay you be blessed, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa aming mga buhay, patuloy na Ikaw ang maghari. Lord, pipiliin namin, Panginoon, na maniwala, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. At magtitiwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong magandang plano sa aming mga buhay. Strengthen us, Lord. Increase our faith, because in Jesus' name, we are more than conquerors. In Jesus' name, we are victorious. At sa pangalan ni Jesus, kami nagtagumpay na. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you po.